Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Bata pa lang ay kasama ko na si Lolo Juan. Siya ang nagsilbing ama't ina sa akin. Madalas kasama niya ako kahit saan man siya magpunta. Noong mga panahong ito, nasa edad pa lang ako na 12 taong gulang. Umugong sa nayon namin ang balita tungkol sa mga aswang. Hanggang sa may nakilala at iniligtas kaming isang dalaga na may dalang sanggol. Hindi ko akalaing may malaking kinalaman pala siya sa nakaraan ni Lolo Juan at magiging katuwang namin sa labanan. Pinagpalang araw po sa inyo, Kabanong. Ako po pala si Daniel. Kabanong, mga kabangos at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Apa, sasama ka ba sa akin ha? Aalis na ako ngayon para kunin yung alagang kalabaw natin. Opo, Lolo Juan. Pero sandali lang po. Magbibihis lang po ako ng damit ko. Siya sige, bilisan mo lang ha, apa. Kailangan kasi natin makabalik dito sa bahay bago pa man gumabi. Tapos na po ako magbihis, Lo. Pwede na po tayong umalis kung gusto niyo po talaga. Aba, ang bilis ha. Sabi niyo po kasi bilisan ko, Lo eh. Oo na, apa. Tara na't pumunta na tayo sa pinagpastulan natin ng alaga natin kalabaw. Sige po, Lo. Nagsimula na kaming maglakad ni Lolo Juan Kabanong patungo sa pupuntahan naming dalawa. Nang makarating kami roon, kaagad naming nilapitan ang aming alagang kalabaw na pinangalanan pa namin ni Lolo na Baste. Kinuha ko ang tali niya at ako na ang humila sa kanya. Sumunod naman siya sa amin ni Lolo Juan kaya naisipan pa namin na pumunta na muna sa ilog. Daniel, bago tayo umuwi sa bahay, painumin muna natin ng tubig si Baste sa ilog ha. Sige po, Lo. Sakto naman pong hindi po ako nakapag-igib kanina kaya wala pa po tayong tubig na mapapainom sa kanya sa bahay. Pwede ka rin maligo ron na po kung gusto mo. Sige po, Lo. Maliligo po talaga ako doon. Basta kung pwede, huwag tayong magtatagal doon ha. Opo, bibilisan ko lang din po ang pagligo ko. Tumango lang sa akin si Lolo Juan. Nagpatuloy na kami sa paglalakad namin patungo sa ilog. Nang makarating kami roon, pinainom kaagad ni Lolo si Baste at ako naman ay naligo. Hindi pa man ako nakakatagal sa tubig, napansin kong panay ang paglinga ni Lolo. Hindi ko rin inaasahan noon na makakalanghap ako ng mabahong samyo ng hangin. Nakita ko si Lolo na napatakip din ng kanyang ilong kaya mabilis akong lumapit sa kanya. Naamoy mo rin ba yung mabahong samyo ng hangin, apo? Opo, Lo. Bigla lang pong nag-iba yung amoy ng hangin eh. Hindi kaya may mga basurang malapit dito sa ilog? Hindi ko rin alam, Daniel. Sa hinala ko hindi basura yung dahilan kung bakit biglang bumaho ang paligid. Wala naman tayong nakikita dito, hindi ba? O nga po, Lo eh. Hindi po kaya may patay na hayop na nabubulok lang sa paligid? Mukhang yun din po kasi yung samyo ng naamoy ko eh. Iyan na nga rin ang iniisip ko, apo. Ang mabuti pa maiwan ka na muna rito at susuyurin ko ang paligid. Babalik ka na lang kita kaagad dito, apo, ha? Susama na lang po ako sa inyo, Lo. Hindi naman po siguro mawawala si Baste kung saglit po natin siyang iiwan dito. Wala naman pong ibang tao dito maliban sa ating dalawa eh. Sige. Kung gusto mong sumama, tayo na. Naitali ko na naman si Baste kaya hindi siya makakalis kung saan siya nakapwesto. Sige po, Lo. Hanapin na po natin kung saan po nagmumula yung mabahong amoy na yun. Sige. Nagsimula na kami ni Lolo Juan sa paglibot sa paligid ng ilog. Dahil may mga malalaking bato roon, medyo nahirapan pa kami sa aming paglalakad. Hindi pa man kami nakakalayo sa pinanggalingan namin, may napansin kaming hayop na nakahandusay na nilalangaw.
Nilapitan namin yun ni Lolo at napatakip kami ng ilong nang matuntun kung saan nagmumula ang mabahong samyo ng hangin. Napapaduwal naman ako noon dahil may mga uod na ang patay na baka na naroon. Grabe, Lo. Ano po kayo nangyari sa baka na yan? Tignan po ninyo, oh. Wakwak po yung tiyan niya. Wala rin po yung mga laman loob niya. At halos nanunuyot na po yung dugo niya. Hindi maganda ito, Apa. Base sa sitwasyon ng baka na yan marahil nabiktima siya ng aswang. Kinain ng nilalang na yun ng laman loob ng hayop na yan at sinipsip ang dugo. Kung aswang po ang may kagagawan yan, Lo, ibig pong sabihin may naninira ang mga ganong nilalang dito sa baryo natin. Posible nga yun, Daniel. Kung hindi man dito sa baryo natin, marahil sa mga karatig. Malaki rin ang posibilidad na hindi lang ito ang unang pambibiktima ng mga nilalang na yon. Ay, nakakabahala rin dahil baka madagdagan pa at mas malala manalasa sila sa mga kadayutan. Kapag nangyari po yun, Lolo Juan, manganganib pa tayo sa kanila. Hindi po ba? Apa, paniguradong babalutin na naman ng takot at pangamba mga tao rito sa bayan natin. Teka, hindi na tayo pwedeng magtagal dito, Daniel. Kailangan na nating umuwi sa bahay natin. Medyo madilim na ang paligid at baka kung ano pa mangyari sa atin dito. Sige po, Lo. Umuwi na po tayo. Sige, Apo. Halika na. Balikan na natin si Bastet. Umalis na tayo rito. Sinang-ayunan ko ang sinabi ni Lolo Juan. Nang makuha namin si Baste, nilisan na namin ang ilog na yon. Binilisan namin ni Lolo ang paglalakad namin dahil madilim na ang paligid. Sa kabutihang palad, nakauwi kami sa bahay namin. Muli naming napag-usapan noon ni Lolo ang tungkol sa nakita namin. Lo, sigurado po, ninakaw ng aswang yung baka na yun at dinala po niya sa ilog. Kawawa naman po yung kalagayan ng hayop dahil sa ginawa sa kanya, no? Hindi malabong iniisip mo, Apo. Kaya wag natin hahayaang abutin ng gabi si Basti sa pastulan niya. Baka pati siya mabiktima ng mga aswang. Hindi pwedeng mangyari yon. Oo naman po, Lolo Juan. Alam ko naman pong hindi rin ninyo pababayaan mabiktima ng mga aswang na yun si Basti. Kapag ginawa nila yun, siguradong hindi po nyo sila titigilan. Abay, oo naman, Daniel. Subukan lang talaga nila dahil dila lang nila walang latay. Pero sa ngayon, huwag na lang natin pabayaan si Basti. Kailangan bago magtakip silim nasa bahay na siya para wala tayong magiging problema. Opo, Lo. Hindi naman po mapapasok ng aswang ang kulungan niya ron Oo, tama ka. O siya, kumuha na tayo ng pagkain at nang makapaghapunan na tayong dalawa. Sige po, Lolo Juan. Naghapunan na kami ni Lolo at nang matapos kaming kumain, kaagad din kaming nagpahinga. Hindi kaagad ako nakatulog dahil hindi maalis sa isipan ko ang nakita naming baka sa ilog ng araw na yon. Pero nang dalawin ako ng antok, hinayaan ko na lang ang sarili kong mahimbing sa pagtulog. Kinaumagahan, nang magising ako, naabutan ko si Lolo na kausap ang isa naming kanayon. Palapit na sana ako sa kanila nang magpaalam ang taong yun. Apa, ising ka na pala. Nakatulog ka ba ng mahimbing, ha? Opo, Lo. Nahirapan po akong makatulog kagabi dahil naisip ko po ang nakita nating baka sa ilog. Mukhang seryoso po yung mukha ninyo ni Mang Kaloy kanina, Lo, ah. Ano po bang pinag-usapan nyo? Nagpunta rito si Kaloy para ipaalam sa atin na mag-iingat tayong dalawa at bantayan natin ng maigi yung alaga natin kalabaw. Bakit naman po, Lo? May bali-balitang may nananalasang mga aswang nga daw. May mga kanayo na pala tayo muntikang mawalan ng mga alagang hayop dahil sa gawagalang aswang, Apo. Pabuti na lang at hindi natutuloy yung pambibiktima ng nilalang na yun dahil nag-iingay ang mga hayop kaya nahuhulit na itataboy. Kung ganun po, Lo, umabot na rin po rito sa baryo natin yung aswang na yun. Pero sinabi po ba ninyo kay Mang Kaloy yung tungkol sa nakita nating baka sa ilog? Ay, oo, Apo. Sabi naman niya hindi yun pagmamayari ng mga kanayon natin. Marahil mula yun sa ibang baryo at doon lang talaga dinala sa ilog. Siguro nga po, Lo. Naku, kailangan po talaga natin mag-ingat. Baka sa susunod na mga araw po dito naman po sa bahay natin pumunta yung aswang at susubukan niyang biktimahin si Basti. Huwag ka mag-alala, po.
hindi mangyayari yon. Maglalagay tayo ng mga pangontra sa kanila. Ayan mo, magbabaw na ako ng bugok na itlog malapit sa kulungan ni Baste. Bakit naman po ninyo gagawin yun, Lo? Kapag naglibing ako sa lupa na malapit sa kulungan ni Baste, paniguradong hindi makakalapit ng aswang doon. Magiging ligtas ang alagad natin kahit na wala tayo na nagbabantay sa kanya. Sige po, Lolo Juan. Gawin po natin yun. Tutulong po ako sa inyo. Tinanguan lang ako ni Lolo Juan bilang sagot, Kabanong. Umalis kami ng bahay namin para maghanap ng mabibilhan o kaya ay mahinga ng bugok na itlog na gagamitin namin. Pinuntahan namin ang mga kanayon namin noon at sa kabutihang palad may nagbigay sa amin ng 3 piraso dahil may alaga silang mga manok. Pagka-uwi namin ni Lolo, inilibing namin ang isang malapit sa kulungan ni Baste at ang 2 ay sa tapat at likod ng bahay namin. Paniguradong hindi makakalapit ang mga aswang na yun dito sa atin. Sigurado po kayo sa bagay na yan, Lo? Oo naman na po. Simula noon pa man paniniwala na ito ng mga matatanda. Walang masama kung susubukan, lalo na't may iba ring nakakapagpatunay na mabisa talagang pantaboy ng aswang ang paglilibing ng bugok na itlog. Pero bakit nga ba talaga pangontra rin po ito sa kanila? Kadalasan po, asin at bawang lang naman ang gamit ng mga tao. Gaya po ng sabi rin po sa akin noon. Hindi kaaya-ayang amoy ng bugok na itlog para sa mga aswang. Hindi talaga nila gusto ito. At kahit nakalibing pa ito sa lupa, maaamoy at maaamoy nila. Kaya mas pipiliin nilang lumayo. Namangha ako sa sinabi ni Lolo Juan tungkol sa bagay na yon, Kabanong. Nakaramdam din ako ng tuwa dahil alam kong ligtas kami at si Baste sakaling may umaligid na aswang sa bahay namin. Nang mga sumunod na araw, may mga naririnig na kaming balita tungkol sa pananalasa ng mga aswang sa kanayunan. Dahil doon, halos hindi na lumabas sa mga tao pagsapit pa lang ng 6:00 ng gabi. Pero isang beses, ginabi kami ni Lolo Juan ng pag-uwi galing sa bahay ng kanyang kaibigan na nagpapagamot sa kanya. Do, natatakot po ko. Baka po may makasalubong tayong aswang sa mga madadaanan natin. Ay, naku, Apo. Huwag ka matakot. Kasama mo naman ako eh. Alam mo, Daniel, sabi sa akin noon ng lolo ko, hindi dapat kinatatakutan ng mga aswang. Hindi po ba kayo natatakot sa kanila, Lo? Abay, hindi, no? Kahit iharap mo silang lahat sa akin, hindi nila ako masisindak. Ilang beses na ako nakakita ng aswang noon eh. May mga nakalaban na rin ako kaya hindi ko sila aatrasan. Talaga po, Lo? Ang tapang pala ninyo. Iyo kasi ang turo sa akin din ng lolo at tatay simula bata pa ako, Apo. Dapat maging matapang, hindi lang sa pagharap sa hamon ng buhay. Kung hindi, pati na rin sa mga makakasalabuhan nating kampo ng kadiliman. Kung hindi po kayo takot sa kanila, ako rin po dapat, Lolo Juan. Simula ngayon, hindi na po ako matatakot sa mga aswang. Yan! Ganyan nga, Apo. Ang ikinababahala ko lang naman ang kaligtasan mo. Lalo na kapag tuluyan ng nanalasa ang mga aswang ngayon dito sa nayon natin. Hindi ko na po iniisip pa yun, Lo. Alam ko pong habang kasama ko kayo, ligtas po ako. Napangiti na lang si Lolo Juan sa sinabi kong yon, Kabanong. Kahit na ganun, bakas pa rin sa mukha niya ang pangamba. Ipinagpatuloy na lang namin ang paglalakad naming dalawa noon. Hanggang sa hindi namin inaasahan ni Lolo na may marinig kaming iyak. Nagkatinginan pa kaming dalawa. Nakaramdam naman ako ng takot dahil naisip kong may aswang sa paligid namin ng mga sandaling yon. Napalapit pa ako kay Lolo at napahawak sa damit niya. Huwag ka matakot, Apo. Paniguradong may tao lang sa paligid natin kaya nakarinig tayo ngayon ng pag-iyak. Paano po kung hindi pala tao yung may gawa ng pag-iyak na yun, Lo? Baka po kasi sinusundan tayo ng aswang at pinaglalaruan eh. Kung hindi man po aswang, naiingkanto na po siguro tayo. Hindi yan, Apo. Magtiwala ka sa akin. Ang mabuti pa alamin na lang natin kung sino ano ang may gawa ng pag-iyak na yan. Sundan natin kung saan ito nanggagaling. Sigurado po kayo na gagawin natin yun, Lo? Baka po mapahamak po tayo kapag may bigla pong sumugod sa atin. Oo, Apo. Huwag ka mag-alala. Ihahanda ko ang sarili ko at maging itong ginunting na dala ko.
Manatili ka lang sa likuran ko at ako ang mauunang maglakad. Sige po, Lo. Nagsimula ng maglakad si Lolo kaya nakasunod lang ako sa kanya. Hinanap naming dalawa kung saan nagmumula ang pag-iyak na naririnig namin. Hindi kami tumigil hanggang sa palakas ng palakas ang ingay. Kaya alam naming malapit na kami sa kinaroroonan ng kung sino o anumang may gawa nun. Ganun na lang ang gulat namin ni Lolo nang may matanaw kaming taong nakahandusay sa lupa. Lumapit kami roon at napag-alaman naming isa siyang babae at siya ang umiiyak. Nako, Apo, mukhang kailangan ng tulong ng taong ito. Tignan mo't sugatan siya, at nangihina. Tulungan niyo po ako. Ano ba nangyari sa iyo, Iha? Bakit marami kang sugat sa katawan mo? May mga aswang po na humahabol sa akin. Kaya po ako sugatan dahil nakipaglaban po ako sa kanila para hindi nila makuha ang anak ko. Pero mag-isa lang po kayo dito. Nasaan po yung anak niyo? Sa kasamaan palad ay nagawa siyang makuha sa akin ng mga aswang. Kaya natangay nila ang sanggol na anak ko. Pinagkaisan ako ng mga nilalang na yun eh. Pakiusap po, tulungan niyo ako. Ay nako, hindi maganda ito. Kung natangay ng mga aswang na yun ang anak mo, kailangan natin siyang mabawi. Saan direksyon sila pumunta? Susundan ko sila. Hindi ko na rin po alam kung saan sila pumunta. Basta mabilis lang po silang tumakbo palayo nang makuha nila ang anak ko. Siguro po babalik po sila sa kanilang kuta. Kung gano'n, susundan ko siya. Daniel, Apo, maiwa ka na muna rito at ako na ang bahalang bumawi sa sanggol na yan. Susama po ko sa inyo, Lolo Juan. Siguro ay nakita ni Lolo Juan ang pangamba sa mukha ko kaya sa halip na iwanan ako, pinasama na lang niya ako sa kanya. Sinabi rin naman noon ng babaeng nagpakilalang si Ate Mayumi na siya na ang bahala sa sarili niya. Dagdag pa niya ay hihintay na lang niya kami ni Lolo na makabalik kapag nabawi na namin ang anak niya. Sumang-ayon si Lolo Juan kaya mabilis na kaming tumakbo paalis doon para sundan ang mga aswang na tumangay sa sanggol na anak niya. Habang tumatakbo ay nag-uusap kami ni Lolo. Kailangan mabawi sa mga aswang ang anak ng dalagang yon. Hindi nila pwedeng mabiktima ang kawawang sanggol na yon. Pero paano po natin mababawi sa kanilang anak ni Ate Mayumi, Lo? Hindi ko rin alam sa ngayon, Apo. Basta ang mahalaga sa akin ang makita muna natin ang mga aswang na yun, lalo na ang sanggol. Sakali bang hindi nila ibigay at labanan nila tayo, wala rin ako magagawa pa kung hindi ang makipaglaban sa kanila. Kayo po ang bahala, Lo. Tutulong na lang po ako sa inyo hanggang sa makakaya ko po. Pero baka mapahamak po tayo sa gagawin nating tulo eh. Kung iniisip mong nagsisinungaling ang babaeng yun, Apo, marahil nagkakamali ka. Hindi naman siguro siya gagawa ng kwento lang, lalo na't gano'n ang sitwasyon niya. Nakakaawa siya, Apo, kaya paniguradong nagsasabi siya ng totoo. Hindi na ako nakaimik pa dahil sa sinabi ni Lolo Kabanong. Nasa ganong sitwasyon kaming dalawa nang may matanaw kaming tumatakbo sa hindi kalayuan. Dahil sa liwanag ng bilog na buwan noon, kinutuban kami ni Lolo na ang nakikita namin ay ang mga aswang na tumangay sa anak ni Ate Mayumi. Nakumpirma namin sila talaga yon nang malakas silang umangil. Nagawa rin namin silang maabutan ni Lolo kaya napatigil ang mga nilalang. Lo, may hawak nga po silang sanggol. Paniguradong anak po ni Ate Mayumi yun. Apa! Hoy! Kayo mga aswang! Ibigay nyo sa amin ang sanggol na yung hawak niya! Dahil kung hindi nyo gagawin ang sinasabi ko, ang gabing ito ang magiging katapusan ng buhay ninyo! Lo, mukhang mas gusto ko nilang kalabanin kayo kaysa ibigay po ang sanggol Kung ganon, humanda sila sa akin na pa. Medyo lumayo ka sa akin, ha? At ako nang bahala sa kanila. Sinunod ko ang sinabi ni Lolo Juan. Inihanda na niya ang sarili niya noon sa posibleng pagsugod sa kanya ng mga aswang. Napahawak ng maigpit si Lolo sa kanyang ginunting at tinamon pa niya ang mga aswang na sumugod sa kanya. Nagsiangilan naman ang mga nilalang at walang ano-ano, mabilis na silang sumugod kay Lolo. Hindi naman nagpatinag si Lolo Juan at patakbo niyang sinalubong ang mga aswang. Lo, mag-iingat po kayo! Huwag mo akong alalahanin na pa! Kaya pa ang mga aswang na ito! Tuluyang nakalapit kay Lolo Juan ng tatlong aswang kaya nilabanan na niya ang mga ito. Nagtaka naman ako kung nasaan na ang sanggol na hawak ng isa sa kanila. Kaya nagpalinga-linga ako
para hanapin yon. Ganun na lang ang tuwa ko nang makita ko ang sanggol na iniwan ng mga aswang sa lupa. Dahil doon, mabilis akong tumakbo palapit sa kinaroroonan niya. Lo, ako na pong bahala sa sanggol. Kukunin ko na po ito. Sige, siguraduhin mong ligtas siya at hindi na makukuha ng mga aswang na ito. Opo, Lo. Patuloy lang na nakikipaglaban si Lolo sa tatlong aswang. Habang papalapit naman ako sa sanggol, natisod pa ako sa malaking bato. Kaya nadapa pa ako. Ramdam kong may mapdi sa tuhod ko kaya alam kong nasugatan din ako. Kahit na ganun, mabilis akong napatayo. Kinuha ko na rin ang malaking bato kung saan ako natisod at nagpatuloy sa pagtakbo papunta sa sanggol. Pero hindi pa man ako tuluyang nakakalapit sa kinaroroonan niya, narinig kong nagsalita si Lolo Juan. Apa, malapit sa iyo ang isang aswang. Hindi. Nako, tama nga si Lolo. May aswang na susugod sa akin. Kailangan kong itaboy ang aswang na yun. Hindi pa ako makakalis sa dalawang kalaban ko kaya mag-iingat ka, Daniel. Sige po, Lo. Ako na pong bahala sa isang ito. Lalapitan kita kagad kapag napatay ko ng dalawang aswang na ito. Kahit ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko dahil sa magkahalong pangamba at takot, hindi ako nagpatinag sa aswang. Nang makalapit siya sa akin, binantaan ko siya at inambahan na babatuhin ng hawak kong malaking bato. Napaangil naman ang nilalang sa akin at napangisi. Tumigil naman ang aswang ng 2 lipa na lang ang layo niya sa akin. Napasulyap ako kay Lolo at gano'n na lang ang tuwa ko dahil napabagsak na niya ang kalaban niya nang pareho niyang nataga ang mga ito sa liig. Nagsimula namang umiyak ang sanggol noon kaya pareho kaming napatingin ng aswang sa kanya. Sige, subukan mo lang lumapit sa sanggol na yon. Hindi talaga ako magdadalawang isip na ipukpok sa ulo mo yung bato na hawak ko. Apa, unin mo na isang gol. Ay, ikaw naman halimaw ka. Isusunod kita sa mga kasamaan mo. Sinunod ko ang sinabi ni Lolo Juan. Inatake na niya noon ang aswang kaya nagkaroon ako ng pagkakataong makalapit sa sanggol. Kagad kong kinarga yun at mahigpit ng hiyakap. Huminto naman siya sa pag-iyak dahil sa ginawa ko sa kanya. Napatingin ako kay Lolo at walang tigil niyang nilalabanan ang natitirang aswang. Nanood lang ako noon hanggang sa nagawa namang matamaan ni Lolo ang nilalang sa kanyang leeg. Malakas din niyang sinipa ang aswang sa binti, dahilan para mapalhod ito. Tapusin na po ninyo ang aswang na yan, Lo. May babalik na po natin kay Ate Mayumi ang anak niya. Yun talaga ang gagawin ko sa aswang na ito. Ngayon, tapos ka lang, hayop ka! Humugot ng lakas niya si Lolo at inundayan ng pagtaga sa leeg ang aswang. Hindi siya tumigil hanggang sa bumagsak na noon ang nilalang sa lupa at wala ng buhay. Dahil nagawa ng patayin ni Lolo ang 3 aswang na tumangay sa anak ni Ate Mayumi, nagpasya na kaming balikan ng babae. Dala ang sanggol ay mabilis na kaming tumakbo paalis doon. Nang makarating kami sa kinaroroonan ni Ate Mayumi, naroon pa rin siya at wala ng malay. Wala na kaming nagawa pa kung hindi isama sila ng anak niya pauwi sa bahay namin. Lo, mabuti na lang po nabawi natin ang anak ni Ate Mayumi sa mga aswang na yun. Kung hindi po siguro natin nagawa yun, patay na po ngayon yung sanggol. Oo, tama ka, Apo. Alam kong matutuwa ang babaeng yun kapag nagising siya at nalaman niyang nakuha natin ang anak niya sa mga nilalang na yon. Ang inaalala ko lang ngayon ay kung kailan siya magigising dahil napansin kong may malalim na sugat siyang natawa mula sa mga aswang na yun eh. Huwag po kayo masyado mag-alala, Lo. Nagamot na rin naman po ninyo si Ate Mayumi kaya sigurado kong magigising po kaagad siya. Sana nga, Daniel. Sana nga. Nasa ganoong sitwasyon kami ni Lolo nang marinig naming umiiyak ang sanggol. Nilapitan naman kagad niya yun at kinarga para ihele. Ilang sandali pa, biglang napaungol si Ate Mayumi kaya lumapit din kami ni Lolo sa kanya. Nagising na siya at nang makita niyang hawak ni Lolo Juan ang sanggol, bumangon siya at napangiti. Mabuti naman po't nabawi niyo ang anak ko. Malaki po ang utang na loob ko dahil sa ginawa niyong pagtulong sa amin. Ay naka, wala yun, Iha. Ginawa lang namin ng apo ko ang nararapat lalo na sa mga aswang na yon. Oh, etong anak mo. Marahil gutom na siya kaya rin siya umiiyak. Sige po, akin na pong anak ko at ako na pong bahala sa kanya. Maraming salamat po ulit, Tandang... Juan, eto naman ang apo kong si Daniel. Masaya po ako makilala po kayo ni Daniel, Tandang Juan. Hayaan niyo po,
makakabawi din po ako sa inyo at sa kabutihang ginawa niyo sa amin ng anak ko. Huwag mo nang isipin pa yun, Iha. Ang mahalaga sa amin ligtas na kayo ng anak mo. O siya, iiwanan muna namin kayo nang sa ganun maasikaso mo yung anak mo. Kaya mo na ba talaga, ha? Opo, Tandang Juan. Siya nga po pala, hindi na rin po pala kami magtatagal. Aalis na rin po kagad kami. Pero gabi na po, Ate Mayumi. Baka po may makaengkwentro po ulit kayo mga aswang. Mahina pa po kayo at sugutan kaya mapapahamak po kayo sakaling habulin po ulit kayo ng mga nilalang na yun. Oo, tama si Daniel, Iha. Manatili na lang muna kayo rito. Bukas naman ang bahay namin sa inyo, lalo na't ganyan pang sitwasyon mo. Ayos lang po, Tandang Juan. Daniel, makakaya ko na po ang sarili ko. Isa pa po, siguradong hindi na po kami masusundan pa ng mga aswang na yon. Sapat na pong naitulong niyo sa amin ng anak ko. Sigurado ka ba talaga sa pasya mo, Iha? Pwede namang dito na kayo magpalipas ng gabi. Bukas na lang ng umaga kayo umalis para mas ligtas kayo ng anak mo. Sigurado na po ako. Huwag po kayong mag-alala sa amin. Wala na pong mangyayari masama sa amin ng anak ko. Salamat po ulit sa tulong niyo ni Daniel, Tandang Juan. Wala na kaming nagawa pa ni Lolo kung hindi ang hayaan si Ate Mayumi na umalis. Nagsuwestiyon pa si Lolo Juan na ihatid silang dalawa ng anak niya pero tumanggi na siya. Nang magpaalam siya sa amin at nagsimulang maglakad palayo, tinanaw na lang namin siya hanggang sa tuluyan na silang nawala. Naku, di man lang po pala natin natanong si Ate Mayumi kung saan baryo po siya umuwi, Lo. Ay, oo nga po, no? Pero, hayaan mo na siya. Siguro magkikita pa naman tayo sa susunod. Basta ang malaga sa akin nagawa nating maibalik sa kanya yung anak niya. Oo nga po, Lo. Ang galing po ninyong makipaglaban kanina sa mga aswang na yun, Lo, no? Alain niyo yun? Nagawa niyo pong patayin yung mga nilalang na yun kahit 3 na po sila? Kabayo naman na po. Ako pa ba? Ikaw nga rin kanina Ang tapang mo ng pagbantaan mong mga aswang na babatuhin mo siya kapag nilapitan niya yung sangkol. Yun lang po kasi ang makakaya kong gawin, Lo, eh. Lalo na po't may hawak akong malaking bato kanina. Natisod po ko sa bagay na yun, kaya kinuha ko na po. Inisip ko rin magagamit ko sa aswang sakaling sugurin po ako. Mabuti na rin kahit sa anong paraan matuto kang lumaban, Daniel. Kahit anong armas pa ang gamitin mo laban sa mga nilalang na yon, basta't sinasabayan mo ng tapang at tiwala sa kakayahan mo, may magagawa ka para mailigtas ang sarili mo, apo. Opo, Lo. Tatandaan ko po yung sinasabi niyong yan. Mabuti naman. Oh, nasugatan ka ba ng madapa ka kanina? Halika, gamutin natin. Pagkatapos pwede na tayo matulog. Opo, Lo. Dito po sa bandang tuhod ko, Pagkatapos gamutin ni Lolo Juan ang sugat ko, natulog na kaming dalawa. Kinaumagahan, nang magising kami, naging maugong ang balita tungkol sa mga katawang natagpuan sa daan. Alam naman namin ni Lolo na yun ang mga aswang na nakalaban at napatay niya ng nakaraang gabi. Naging tikom na lang ang bibig namin tungkol sa bagay na yon. Nang mga sumunod na araw, nagtuloy-tuloy na rin ang pagkakaroon ng mga nawawalang hayop sa mga kanayunan. Hanggang sa isang gabi noon, pareho kaming hindi nakatulog ni Lolo. Kinakabahan ako na hindi ko malaman, apo. Pansin ko nga pong hindi kayo mapakali kanina pa, Lo, Ano po pang iniisip nyo? Wala naman akong iniisip, apo. Sadyang pakaramdam ko lang kasi may hindi magandang mangyayari ngayong gabi. Lolo naman, Wala pong mangyayari ngayong gabi. Baka po pagod lang kayo sa buong araw kaya ganyan pong nararamdaman nyo. Baka nga, apo. Mauna ka na matulog doon at mamaya na lang ako. Magmamatsyag muna ako sa paligid natin para siguraduhin walang mga umaaligid na aswang. Kahit hindi sila makalapit, baka kasi may makatanaw sa atin mula sa malayo at inaalam ang mga kilos natin. Lalo na't may mga napatay tayong kauri nila. Sasamahan ko na lang po muna kayo, Lo. Di pa naman po ko inaantok, Tumango lang sa akin si Lolo Juan. Nanatili kaming dalawa sa sala ng mga sandaling yun, kabanong. Habang nasa ganoong sitwasyon, may naulinigan kaming mga nagsisigawan sa hindi kalayuan. Kinutubang kaming dalawa ni Lolo kaya mabilis siyang napasilip sa bintana. Dahil hindi namin makita kung ano ang nangyayari, nagpasya kami ni Lolo na alamin. Kinuha niya ang ginunting niya at binigyan niya rin ako ng buntot pagi dahil kinukutuban siyang posibleng may mga aswang na umaatake sa aming baryo.
Sakali mang tama ako na inaatake ng mga aswang ang nayon natin, gamitin mo ang buntot pagi na yan bilang armas kapag napalaban ka rin ako. Sige po, Lolo Juan. Tandaan mo, Daniel, ha? Huwag ka matatakot sa mga aswang. Dahil kapag pinangunahan ka ng takot, hindi mo sila magagawang labanan. Aalalay ako sa iyo, Apo. Kahit puruhan mo lang sila, ako nang bahalang tumapo sa buhay nila. Opo, Lo. Gagawin ko pong sinabi nyo. Hindi po ako matatakot sa kanila. Mabuti naman. Oh, tayo na. Puntahan natin ang mga kanayon natin. Paniguradong nagsisigaw sila dahil kailangan nila ng tulong at ibibigay natin yon sa kanila. Opo, Lolo Juan. Tumakbo na kami ni Lolo papunta sa bahagi ng nayon namin kung saan merong nagsisigawan. Napahawak ako ng mahigpit sa buntot ng pagi na ibinigay sa akin ni Lolo Juan. Nang marating namin ang kinaroroonan ng mga kanayon naming humihingi ng saklolo, hindi nagkamali si Lolo sa kutob niya dahil naabutan namin na nakikipaglaban ng mga kabaryo namin sa kanila. Ang iba naman ay nagsisitakbuhan kaya hindi na rin kami nag-aksaya ni Lolo ng oras namin. Apo, sumama ka sa akin at huwag ka masyadong lalayo. Magtutulungan nating harapin ang mga aswang na ito. Sige po, Lo. Mananatili lang po ako sa tabi nyo. Doon! Pumunta tayo sa mga kanayon nating naroon. Halika na, Daniel! Sumunod lang ako kay Lolo Juan nang tumakbo na siya papunta sa mga kanayon namin na pinalilibutan ng mga aswang. Sinigaw naman niya ang mga nilalang kaya napatingin ang mga ito sa direksyon namin. Naituon nila ang atensyon nila sa amin dahilan para makatakbo palayo ang mga taong pinaligiran nila. Napaangil pa sila kaya inihanda na namin ni Lolo ang mga armas naming dalawa. Lo, 5 po makakalaban nating mga aswang. Mukhang galit po sila dahil sa ginawa niyang pagsigaw sa kanila oh. Hayaan mo sila, Apo. Kung nasisindak nila ang ibang tao, pwes, ibahin nila ako dahil hindi ako natatakot sa kanila. Lalabanan ko sila kahit gaano pa sila karami. Dahil sa sinabi ni Lolo ay nilakasan ko na rin ang loob ko. Nang magsimulang sumugod ang 5 aswang sa amin, magkasama namin silang nilabanan ni Lolo Juan. Gamit ang buntot ng pagi na hawak ko, hinahataw ko ang mga aswang. Pero dahil mas mabilis ang kilos nila kung ikukumpara sa akin, naiiwasan nila ang mga pag-atake ko. Sinusubukan din silang tagain ni Lolo Juan pero naiilagan din nila ito. Kahit na ganoon, hindi kami sumusuko hanggang sa nagawa kong tamaan ang 2 sa kanila at ganoon din si Lolo sa iba. Bagya pa silang napalayo sa amin. Lo, ayaw pong magpatalo ng mga aswang na yan ah. Medyo mahirap po silang patamaan itong buntot ng pagi. Huwag kang sumuko, Apo. Sa una lang mahirap, pero kapag napag-aralan at alam mo na ang kilos ng mga kalaban, magagawa mo rin silang tamaan. Sige po, Lo. Pinagsabihan niya rin akong kapag nagawa kong tamaan ng aswang, gamitin ko rin ang buntot ng pagi para puluputan ng lieg ng mga ito hanggang sa hindi na sila makahinga pa. Tumango lang ako sa kanya at nang muling sumugod sa amin ng mga aswang, sinunod ko na ang sinabi ni Lolo. Inatake ako ng 2 sa kanila at 3 naman ang naging kalaban ni Lolo Juan. Hinataw ko ang mga aswang na nakatapat ko at natamaan ko sila sa kanilang dibdib at braso. Ilang beses pa silang nasugatan hanggang sa bigla na lang silang bumagsak sa lupa. Ako na muna ang bahalang sumawa sa buhay nila, Apo. Subunin mo pa yung 3 at tatawin mo sila ng buntot ng pagi hanggang sa manghina. Sige po, Lolo Juan. Mabilis na nilapitan ni Lolo ang 2 nilalang na nagawa kong patumbahin. Hinarangan ko naman ang mga aswang na susugod sana sa kanya nang malakas kong hatawin ng mga ito dahilan para bagya silang mapalayo. Nang makita kong napatay na ni Lolo ang 2 sa mga kasamahan nila, hindi ko na rin inaksaya ang pagkakataon na masugatan ng 3 pa sa kanila. Nang umatake sila, ay muli ko silang hinataw ng buntot ng pagi at nagawa ko silang tamaan. Umangil naman ang mga ito at tatakbo pa sana pero nataga sila ni Lolo. Isusunod ko na kayo sa mga kasamahan niyo. Apa, tulungan mo ako! Opo, Lo. Nang undayan ng pagtaga ni Lolo Juan ng mga aswang na yon, sinundan ko rin ng paghataw sa kanila ng buntot ng pagi. Napapahiyaw na lang ang mga aswang pero wala na silang magawa pa kung hindi ang tanggapin ng kanilang katapusan. Nang mapatay na ni Lolo Juan ang natitira naming mga kalaban, nagpatuloy kami sa paghalugog sa bahaging yon ng nayo namin. May iilan pa sa mga kanayon namin ang tumatakbo para makatakas at hinahayaan namin sila.
Naghahanap kami ng mga aswang na makakalaban pero napansin namin ang mga ito na nagsisitakbuhan. Tatakas na ang mga aswang na yun, Apa. Hindi natin sila dapat hayaan. Ano na pong gagawin natin ngayon, Lo? Susundan natin sila. Kapag inayaan natin sila makatakas ngayon, paniguradong babalikan nila tayo sa mga susunod pang mga gabi. Mas manganganib tayo at maging ang mga kanayo natin sa kanila. Tama rin naman po kayo sa bagay na yun, Lo. Kung gusto po talaga ninyong silang sundan, sige po, sasama ako sa inyo. Tutulungan ko po kayo, Lo. Sige, Apa. Tayo na! Sinundan namin ni Lolo ang mga aswang na nagsitakas. Maliwanag ang buwan ng gabing yun, kaya hindi naging mahirap sa amin ang mga nadadaanan naming dalawa. Sa kalagitnaan ng paghahabol naming dalawa sa mga nilalang, nagulat kami nang makita namin si Ate Mayumi. Nagkatinginan pa kami ni Lolo dahil doon, at nang lumapit siya sa amin, nagtaka kami ng sobra, lalo na't hindi niya dala ang sanggol na anak niya. Napahinto naman kami sa pagtakbo namin ni Lolo. May problema po ba kayo? At bakit po nagmamadali po yata kayo? Inatake ng mga nilalang na yun ang aming baryo. Nagsitakas ang iba sa kanila kaya ngayon hinahabol namin sila ni Daniel. Ikaw, ano ginagawa mo rito ng ganitong oras? Pupunta ko po sana kayo para balaan. Pero mukhang huli na po ako dahil nagawa na pong atakihin ng mga aswang na yun ang layo ninyo. Hindi po ninyo dala ang anak nyo, Ate Mayumi. Nasaan na po siya? Iniwan ko na muna sa bahay ng kakilala ko. Anong ibig mong sabihin na babalaan mo kami, Mayumi? Oo nga po pala. Ang totoo po niyan, kilala kong pinuno ng mga aswang na nananalasa sa mga kanayunan. Alam ko rin po ang balak nila lalo na po sa nayon ninyo. Hindi inaasahan ni Lolo Juan ang sinabi ni Ate Mayumi. Nagpalinga-linga kami sa paligid noon at hindi na namin natanaw ang mga aswang, kaya nagpasya kaming magpatuloy sa paglalakad habang nag-uusap. Kung alam mo ang binabalak ng pinuno ng mga aswang, ano naman yan? Balak po niyan dukutin ang apo ninyo para gantihan po kayo sa ginawa niyong pagpaslang sa mga kasamaan niya. Nalaman niya po yun kaya gusto niyang patayin ang apo ninyo. Aba, mali siya ng binabangga. Kami lang pala ng apo ko ang pakay nila sa nayo namin. Dinamay pa niya ang ibang mga kanayo namin. Ha! Humanda siya kapag nakaharap kaming dalawa. Pero bakit po niyo alam yung tungkol sa bagay na yun, Ate Mayumi? Pauwi na sana ako sa bahay namin galing sa kabilang nayon dahil may pinuntahan ako roon. Pero nakita ko mga aswang at narinig ko yung usapan nila. At yun nga ay balak nilang pagdukot sa bata. Nagdalawang isip akong umuwi hanggang sa napagpasyahan kong pumunta rito sa nayon nyo para sana balaan kayo. Tahimik lang noon si Lolo Juan, pero alam kong galit siya sa mga aswang na gustong dumukot sa akin gaya ng sabi ni Ate Mayumi. Pansin kong hindi binibigkas ni Ate ang mga pangalan namin ni Lolo pero ipinagsawalang bahala ko lang. Hindi pa rin kami tumitigil sa paglalakad namin hanggang sa nakarating na kami sa gubat. Walang pag-aalinlangan naming pinasok yon pero naging alerto lang kaming tatlo. Hindi ko alam kung saan kami pupunta noon pero nakasunod pa rin kami kay Lolo. Lo, saan po ba natin nahanapin yung mga aswang na yun? Hindi ko rin alam, Apo. Pero hanapin natin ang kuta nila. Paniguradong nasa mga tagong bahagi lang sila ng mga nayon. Kung hindi po niyo alam kung saan ang kuta ng mga aswang, hayaan po ninyong ituro ko ito sa inyo. Ang totoo po niyan, alam ko ang pinagkukutaan nila gayong nagawa kong dalhin ng mga aswang nun doon. Nang gabi po bang nakita namin kayo ni Lolo, Ate Mayumi? Doon po ba kayo galing sa kuta ng mga aswang? Oo. Mula sa kuta nila ay sinikap ko makatakas sa kanila. Nakipaglaban pa ako sa kanila kaya sugatan din ako. Kung gano'n huwag na tayo magkaksaya pa ng oras. Puntahan na natin ang kuta ng mga aswang na yon. Kailangan bago pa man mas lumala ang pananalasa nila sa mga kanayunan magawa na natin silang malipol. Huwag po kayong mag-alala, sasamahan ko po kayo. Uubusin po natin ang mga aswang na yon. Sumang-ayon si Lolo Juan sa sinabi ni Ate Mayumi. Binaybay namin ang daan papunta sa kuta ng mga aswang. Nanatili rin kaming alerto noon dahil may mga kaluskos kaming naririnig sa aming paligid. Nakarating na kami noon sa bahagi ng gubat na malapit sa kabundukan. Ate Mayumi, malapit na po ba tayo sa kuta ng mga aswang? Oo. Pagkalagpas natin sa malaking puno na yon, matatanaw na natin ang lungga ng mga nilalang na yon. Kung gano'n, ihanda na natin ang ating mga sarili. Sige po. Paniguradong marami po tayo makakalaban ng mga aswang, lalo na po dito tayo sa kuta nila. Wala akong pakialam kung gaano pa sila karami. Gusto ko silang ubusin na patayin. Sanay ako sa labanan at marami na akong napatay na mga aswang noon.
Kaya alam kong makakaya ko ulit na gawin yan. Walang halong pangamba at takot ang boses ni Lolo nang sabihin niya yon, Kabanong. Napatingin ako sa kanya at nakitang napakaseryoso ng mukha niya. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad hanggang sa nakalampas na kami sa malaking puno na sinasabi ni Ate Mayumi. Tama rin siya dahil may natatanong kami mga kabayan na siyang tirahan ng mga aswang na nagkukuta sa bahaging yon. Kailangan na po natin magdoble ingat sa mga nilalang na yon. Handa ako sa mga posibleng mangyari, Iha. Basta, wag lang tayo maghihiwa-hiwalay. Sakali mang maalangan o mapahamak ang isa sa atin, magtulungan tayo. Naintindihan ba ninyo, Mayumi, Daniel? Opo. Opo, Lu. Apo, alam mo na ang gagawin mo sa mga aswang na yon kapag nagsimula ang laban. Alam kong kaya mo, gayong naturuan din kitang makipaglaban noon. Puntiryahin mo ang kanilang katawan o kaya ay leeg. Uruan mo sila. Kami na ang bahala pumatay sa kanila. Sige po, Luluwan. Pero kung kaya ko pong paslangin sila, hindi rin po ako magdadalawang isip pa, ha? Sige, mabuti naman. Isa nga pala, Iha. Anong gagamitin mong armas laban sa mga aswang sakaling mapalaban tayo? Wala na kasi kaming dalang maliban sa ginunting na hawak ko at buntot ng pagi ni Daniel. Huwag po ninyo akong alalahanin. Kaya ko po makipaglaban sa mga aswang na yon ng mano-mano. Napatango na lang si Lolo kay Ate Mayumi. Dahil may tiwala kami sa kanya, hinayaan na lang din namin siya. Nang medyo makalapit kami sa mga kabahayang naroon, nakiramdam kami dahil napakatahimik ng paligid. Walang bakas na may mga aswang doon. Pero napansin kong hindi mapakali si Ate Mayumi at nagwika rin siyang maging handa kami dahil may nararamdaman siyang kakaiba sa paligid namin. Napahawak ako ng mahigpit sa dala kong buntot ng pagi. Walang ano-ano, nagulat na lang kami nang paligiran kami ng mga aswang. Alam na mga aswang na to na pupunta tayo rito, ah. Pinaghandaan nilang pagdating natin. Mukhang ganun na nga po, Lo. Marahil ay naisip po nilang nakasunod kayo sa kanila kanina kaya posibleng matuntun nyo ang kuta nila. Nagsiangilan noon ang mga aswang, kaya pinakiramdaman namin ang pagsugod nila. Napapagitnaan naman ako noon ni na Lolo at Ate Mayumi, kaya kahit papaano, hindi ako nakaramdam ng pangamba. Ilang sandali pang nakalipas, nagsimula nang sumugod ang mga aswang sa amin. Hindi na namin sila inatrasan pa, at nang makalapit ang 5 sa kanila, pinagtulungan namin silang labanan. Tayo na! Unahin natin paslangin ang 5 ito at isunod natin ang iba kapag sumugod pa sila. Sige po! Sinugod ni na Lolo Juan at Ate Mayumi ang tig-2 aswang habang ako naman ay kinalaban ng isa sa kanila. Nanatili namang nanunood ang iba pang mga aswang at panay ang pag-angil nila. Marahil inakala nilang makakaya na kaming talunin ng mga kasamahan nila. Nagpatuloy kami sa pakikipaglaban sa mga nilalang na yon hanggang sa nagawang pabagsakin ni Lolo ang isa sa mga katunggali nila. Itinuon ko naman ang atensyon ko sa kalaban ko at nagawa kong masugatan ito sa bandang liig. Nandyan nga po! Ha! Ang galing mo! Kung kaya mong tuluyan ang aswang na kalaban mo, gawin mo na! Sige po, Lo! Susubukan ko po! Kinanahan ako noon, Kabanong, dahil sa naging papuri sa akin ni Lolo. Muli kong hinataw ang buntot ng pagi sa kalaban ko at natamaan ko ulit siya. Dahilan para mapahiyaw siya. Maging si Lolo noon ay nataga sa braso ang kalaban niya kaya bagya itong napalayo sa kanya. Tinulungan pa niya akong puruhan ng kalaban ko hanggang sa napatay siya ni Lolo nang maibaon niya ang ginunting sa ulo ng aswang. Ako na ang bahala sa kalaban ko, Apa. Ang mabuti pa tulungan mo ang Ate Mayumi mo at baka maalangan siya sa mga kalaban niya. Sige po, Lo! Napansin kong tahimik na nakikipaglaban noon si Ate Mayumi sa 2 aswang. Dahil mano-mano niyang kinakalaban ng mga nilalang, medyo nahirapan din siyang matamaan ng mga ito. Tutulong pa sana ako sa kanya pero biglang tumigil ang mga aswang sa pagsugod sa kanya at napatingin sa akin. Napalingon din sa akin si Ate Mayumi at kita kong kumislap ang mga mata niya at gumuhit ang kakaibang ngiti sa labi niya dahilan para panindigan ako ng balahibo. Sakto namang nakalapit si Lolo sa amin dahil napaslang niya ang isa pang kalaban niya. Teka, ano nangyayari rito? At bakit tumigil kayo sa pakikipaglaban sa mga aswang, Mayumi? Lo, mukhang may kakaiba po kay Ate Mayumi. Kinukutuban po ako ng hindi maganda sa kanya. Ganun na lang ang gulat namin nang tumabi kay Ate Mayumi ang mga aswang na kalaban namin.
Napakuyom ako ng palad noon sa mga nangyayari, lalo na tinaridor kami ng babae. Napatingin naman ako kay Lolo Juan at pansin kong seryoso lang siya habang nakikipagtitigan sa mga aswang. Kaya pala kakaibang nararamdaman ko sa iyo simula nang makita kita kanina. Hindi ko akalaing tama ang hinala ko sa iyo na ipinagsawalang bahala ko lang dahil mas pinili kong magtiwala sa iyo. Ano po ba talaga ang nangyayari, Lolo Juan? Nilinlang tayo ng aswang na yan, Apa. Hindi siya totoong kakampi natin dahil isa rin siya sa mga kalaban natin. Kahit alam ko na ang posibleng sagot ay hindi pa rin ako makapaniwala sa sinabi ni Lolo Juan. Napahalakak naman noon si Ate Mayumi dahil sa sinabi ni Lolo. Walang ano-ano, sinenyesan niya ang mga aswang sa tabi niya na sugurin kami kaya wala na kaming nagawa kundi ang labanan ulit sila. Sana sinunod mo na lang kung anong nararamdaman mo. Hindi na sana kayo humantong pa sa ganito. Hayop ka! Humanda ka sa akin kapag naubos ko ang mga kasamahan mo! Isusunod kita at sisiguraduhin kong makikita kayong lahat sa impyerno! Huling napahalakak si Ate Mayumi kaya napakuyom ako ng palad ko, Kabanong. Nakaramdam ako ng galit sa kanya dahil sa ginawa niya sa amin ni Lolo. Hindi kami nagpatalo sa mga kalaban naming mga aswang noon. Sunod-sunod kong hinataw ang dalawang nilalang na sumugod sa amin ni Lolo. Sa kabutihang palad, nagawa kong masugatan ang mga ito. Hindi na inaksaya ni Lolo ang pagkakataon na tapusin ang buhay ng mga aswang na yon, kaya mabilis niyang tinaga at pinugot ang ulo ng mga ito. Hinagis niya pa malapit kay Ate Mayumi ang dalawang ulo ng aswang na pinatay niya. Marami pa akong kasamahan kaya bago mo sila isa-isaing mapugutan ng ulo, siguradong mauna ang apo mo. Huwag mo kitama yung apo ko dahil wala akong sasantuin sa inyong lahat! Napangisi si Ate Mayumi at hindi ko nakitaan ng pagkabahala ang mukha niya. Muli niyang sinenyasan ng 5 sa mga alagad niya na atakihin kami. Sumunod na mga ito kaya wala na kaming nagawa pa kung hindi makipaglaban sa kanila. Sinunod ko ang sinabi ni Lolo Juan at pinuntirya ko ang katawan at leeg nila. May natamaan akong 2 sa kanila pero hindi sila nagawang patayin ni Lolo. Napahiyaw na lang ako nang makalmot ako ng isang kalaban namin. Napatingin sa akin si Lolo kaya nahuli siya ng 3 aswang at mahigpit na hinawakan sa braso. Ngayong hawak ka na ng mga alagad ko. Wala na kayong kawalapan ng apo mo. Huwag niyong sasaktan ng apo ka! Bitiwan niya ka! Umanda kayong lahat kapag nakalis ako sa pagkakahawak ninyo! Pupugutin ko ang lahat ng ulo ninyo! Dalhin sila sa kulungan. Nagbago ng isip ko at sila ang gagawin nating alay sa kabilugan ng buwan bukas. Nagsiangilan ang mga aswang at sinunod ang iniutos sa kanila ni Ate Mayumi. Kinaladkad nila kami noon patungo sa kulungan kung saan nila kami ikukulong. Wala na kaming nagawa pa ni Lolo nang pareho kaming sinuntok sa tiyan ng mga nilalang na may hawak sa amin. Kinuha rin nila ang mga dala naming buntot ng pagi at ginunting sa kanila kami patapon na pinapasok sa kulungan. Maypit naman silang pinagsabihan ni Ate Mayumi na bantayan kami ng maigi. May 2 aswang ang naiwan at nagbabantay sa kulungan namin habang pumasok naman siya sa isang kubo roon. Hayop talaga ang babaeng yan. Hindi ko palalampasin ang ginawa niyang to sa atin. Nilinlang niya tayo at pinaniwala sa lahat ng mga kasinungalingan niya. Nagtiwala po ako ng sobra kay Ate Mayumi, Lo. Akala ko po talaga wala siyang gagawin masama sa atin. Lalo na po tinulungan natin siya noon. Mukhang pagsisisihan ko ang bagay na yun, Apo. Sana hindi na lang natin siya tinulungan kung ganito naman pala ang gagawin niya sa atin. Ano na pong gagawin natin ngayon, Lo? Mukhang hindi na po tayo makakalis sa lugar na ito, Magagawa po ng mga asong ang balak nila sa atin. Huwag ka mag-alala, Daniel. Alam ko makakalabas tayo sa kulungan na ito. Oras na mangyari yon. Sisiguraduhin kong mauubos sa mga aswang na nandito, lalo na si Mayumi. Sana nga po, makalabas po tayo dito. Pero napapaisip lang din po kasi ako Kung aswang po si Ate Mayumi, sana po yung sanggol na iniligtas natin ng gabing yon. At bakit naman po tatangin ng mga aswang ang anak niya, kayong kauri naman pala nila ang mga ito? Naguguluhan nga ako ngayon, Apo Hindi ko rin talaga inaasahan na mangyayari to sa atin. Ako din po, Lolo Juan. Natatakot din po ako baka hindi na po tayo makalis dito at tuluyan po tayo maging biktima ng mga aswang na narito. Napapailing pa noon si Lolo Juan kaya napayuko na lang ako. Nasa ganong sitwasyon kami nang makarinig kami ng mga pagyabag palapit sa amin. Nang tingnan namin ni Lolo ay si Ate Mayumi yun na nakangisi sa aming 2. Ngayon nasa loob na kayo ng kulungan na yan, sulitin na lang ninyong natitirang oras nyo na kasama ang isa't isa. Bukas, pareho na kayong lilisan sa mundong ito.
dahil papatayin namin kayo at gagawing alay. Huwag kang magpakasaya dahil pwede pang magbago ang lahat, Mayumi. Wala na kayong magagawa pa. Tanggapin na lang ninyo ang kapalaran ninyo dahil sa pagsama nyo rito sa kuta namin. Walang iya ka talaga. Matapos ang ginawa namin pagtulong sa iyo ito pang igaganti mo sa amin ng apo ka. Pinagkatiwalaan ka namin. Alang talaga ang kaluluwa mo, lalo na't ikaw pa ang pinuno ng mga aswang na narito. Hindi ko kasalanan na ganun kayo kabilis paniwalain. Bilang isang pinuno, kailangan ko rin kumilos para sa aking nasasakupan. Saan mo dinala yung sanggol? Wala nang sanggol na yon dahil pinatay na namin yon. Hindi ko palalampasin ang ginawa mong ito. Lalo na't binalak mong dukutin ang apo ka. Dinamay mo pa ang mga kanayo namin na nagawang paslangin ng mga alagad pa. Yun na nga bigo silang madukot ang apo ninyo, kaya ako nang gumawa ng paraan. Hindi ko akalaing gagana at kayong dalawa pa ang nagawa kong dalhin dito sa aming kuta. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos namin sa inyo bukas ng gabi, ang ibang mga tao naman dito sa bayan nyo ang pupuntiryahin namin. Papatay kitang hayop pa! Hindi natigil sa paghalakhak niya si Ate Mayumi. Sobra naman ang galit na naramdaman namin ni Lolo sa kanya. Muli niya kaming iniwan noon kasama ang 2 aswang na nagbabantay sa kulungan namin. Wala na kaming nagawa ni Lolo kung hindi ang maupo roon at makiramdam sa paligid namin. Hindi namin nagawang matulog noon dahil binabantayan namin ang mga susunod na galaw ng mga aswang. Nang umalis ang 2 bantay namin dahil pinatawag sila ni Ate Mayumi, sinubukan naming maghanap at mag-isip ng paraan para makatakas sa kulungan pero bigo pa rin kami. Lo, mukhang di na po tayo makakatakas sa lugar na to Kapag nakita po tayo ng mga aswang na yun na sinusubukan nating tumakas, pakapatayin po tayo ngayon mismo. Hindi ko hayaang mangyari ang bagay na yun, Daniel. Hindi tayo pwedeng mapatay ng mga aswang na yun. Gaganti pa tayo sa kanila kaya gagawin ko ang lahat para makalis tayo rito. Pero paano po, Lo? Wala po tayong armas na hawak para man lang masira yung kulungan na ito. Hindi ko pa alam sa ngayon pero hindi ako susuko. Makakalis tayo rito, Apo. Pangako yon. Kaya magtiwala lang tayo. Tumango lang ako kay Lolo Juan bilang pagsang-ayon, Kabanong. Sinubukan pa namin mag-isip ng paraan noon dahil hindi pa nakakabalik ang mga aswang. Nasa ganong sitwasyon kaming dalawa nang sa hindi kalayuan ay may natanong kaming taong naglalakad. Habang papalapit siya sa direksyon namin ay nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Pamilyar ang hubog ng katawan ng taong yun sa akin. Lo, hindi po ako pwedeng magkamali. Si Ate Mayumi yung taong yun. Ang aswang na yun talaga. Sinusubukan niya, pasensya ko Tama nga po ko, Lo. Siya nga po yun. Tandang Juan, Daniel, mabutit nakita ko po kayo. Kanina ko pa po kayo hinahanap, pero nandito na po pala kayo. Mabuti na lang din at walang mga aswang sa paligid, kaya malaya ako nakapaglibot para hanapin kayo. Teka, ano ibig mo sabihin, Mayumi? Kanina lang din kaharap mo kaming dalawa ni Daniel. Ipaliliwanag ko po sa inyong lahat pero kailangan po muna natin makalis dito. Maghanap po tayo ng ligtas na lugar para makapag-usap. Ha? Ay, sige. Mabilis na sinira ni Ate Mayumi ang kandado ng aming kulungan, Kabanong. Nang magawa niya ay lumabas kagad kami ni Lolo Juan. Nagdalawang isip na noon si Lolo na paniwalaan siya nang sabihin niya sa aming sundan namin siya. Pero dahil sa pamimilit ko kay Lolo, umayag na rin siya. Nakahanap naman kami ng mapagtataguan kung saan iniwan ni Ate Mayumi ang mga armas namin na nakuha niya sa mga aswang. Ate Mayumi, ano po bang nangyayari sa inyo, Wala naman, Daniel. Ibinabalik ko lang naman ang tulong na ginawa rin ninyo noon sa akin. Bakit? May problema ba? Nakapagtataka lang po kasi lalo na po kayo rin naman po nag-utos sa mga alagad nyo na ikulong kami. Kaya nagdadalawang isip na po kami ni Lolo na sumama sa inyo dahil puro ni. Anong ibig mo sabihin, Daniel? Kararating ko lang sa lugar na ito nang malaman kong inatake ng mga aswang ang layo ninyo. Nagpunta ako roon at nagtanong tungkol sa inyo at sinabi niya lang sinundan nga ninyo ang mga nakatakas na aswang. Nakasalubong po namin kayo ni Lolo Juan sa daan Dahil nga po sa inyo, nakarating kami rito sa kuta ng mga aswang. Kaya lang po, habang naglalaban kanina, bigla po kayong pumanig sa mga aswang. Kayo po pala yung pinuno nila. At kayo rin po yung nag-utos na ikulong kami para gawing alay bukas ng gabi. Teka. Hindi ko yung ginawa, Daniel. Nang malaman kong sinundan niyo ang mga aswang, naglakbay rin ako para hanapin kayo.
Dahil alam ko rin naman ang kuta ng mga nilalang na yon, kaya dumiretso ako at nakita kong ginunting at buntot ng pagi na dala nyo, kaya kinuha ko at hinanap kayo. Sobra akong naguluhan noon sa mga sinabi ni Ate Mayumi, Kabanong. Maging si Lolo ay ganun din, dahilan para hindi siya makaimik at mapaisip sa mga nangyayari sa amin na mga oras na yon. Ilang sandali pa, nagsalita na si Lolo Juan. Kung hindi mo ginawa mga bagay na sinasabi ni Daniel, ibig sabihin, hindi ikaw yung kasama at nakaharap namin kanina. Tama po kayo, Tandang Juan. Hindi po ko ang kasama nyo patungo sa lugar na ito. Kaya po pala, hindi kami tinatawag ng taong yun sa mga pangalan namin ni Lolo eh. Hindi niya pala talaga kami kilala. Ayok talaga ang aswang na yon. Nagawa niya kaming linlangin gamit ang katauhan mo, Mayumi. Posible nga pong magawa ng mga aswang ang bagay na yun, Tandang Juan. Marahil po minatyagan niya kayo simula ng gabing tulungan nyo. Kaya gano'n na lang po kadali para sa kanya na gawin yon. Tama ka, Mayumi. Nagkunwari kasi siyang alam niya ang mga nangyari para mapaniwala kaming siya ay ikaw, Iha. Ngayon alam na po ninyo ang totoo. Sana po'y paniwalaan niyo ako. Hindi ko po kayo tatraydorin gaya ng iniisip niyo sa akin, Tandang Juan. Tumango lang si Lolo Juan kay Ate Mayumi. Sa pagkakataong yun din, may inilabas siyang 2 hiyas. Napatingin doon si Lolo na parang pamilyar yun sa kanya dahil pinag-aralan niya yon. Nakuryoso naman ako kung ano ang bagay na yon, kaya hindi ko na napigilan na magtanong kay Ate Mayumi. Ate Mayumi, ano po ba yung bagay na hawak nyo? Ito'y mga hiyas na mula sa mga engkantong gabay, Daniel. Ano po bang gagawin nyo sa mga yan? Ibibigay ko ito sa inyo ni Tandang Juan para na rin magawa nyong makipagsabayan sa mga aswang na yon. Gamit ang hiyas na mga ito, matatapatan nyo ang lakas at liksi ng mga nilalang na yon sa labanan. Hindi na kami nakaimik pa ni Lolo Juan. Nang ibigay sa amin ni Ate Mayumi ang mga hiyas na yon, hindi na kami nagdalawang isip ni Lolo na tanggapin ang mga ito. Pagkahawak ko pa lang sa bagay na yon, nakaramdam kagad ako ng kakaibang enerhiya mula rito. Napatingin din ako kay Lolo Juan at gaya ko ay ganun din ang kanyang naramdaman. Parang pamilyar sa akin ang hiyas na ito At maging ang pakiramdam ng mahawakan ko ito, Mayumi. Mabuti na rin po yun, Tandang Juan. Marahil may kaugnayan po sa inyo ang hiyas na ibibigay ko, kaya ganun na lang po ang naramdaman ninyo. Siguro nga, Iha. Salamat sa mga hiyas na ito dahil paniguradong matatalo na natin ang mga aswang sa tulong nito. Dahil gaya nga ng sinabi mo, matatapatan namin ang kakayahan ng mga nilalang na yan. Opo, Tandang Juan. Aalis na sana kami sa pinagtataguan namin noon, Kabanong, para harapin ang mga aswang. Pero nakarinig kami ng mga pag-angil. Walang ano-ano, pinaligiran kami ng mga nilalang kasama ang aswang na gumagaya sa katauhan ni Ate Mayumi. Nang makita nga niya ang dalaga, napangisi siya. Ilang sandali pa, nagulat na lang kami na magpalit katauhan siya at tumambad sa amin ng isang lalaking may edad pero matipuno ang katawan. Hindi ko na pala kailangan magpanggap na ako si Mayumi. Kasama na pala ninyo ang babaeng yan. Sinasabi ko na nga ba't pa ka lamang lahat ng ito, Santiago? Umaasa ka na talaga sa kakayahan mong manlinlang para matalo ang kalaban mo? Natural lang naman yon. Lalo na't alam kong doon lang ako mananalo, Mayumi. Pero ngayong alam na rin naman nila ang totoo. Wala na rin saysay pa magpanggap na ako ay ikaw. Napakuyom ng palad noon si Ate Mayumi dahil sa galit. Nakuryoso rin ako dahil makakilala sila ng pinuno ng mga aswang na tinawag niyang Santiago. May namuo namang tensyon sa pagitan namin at ng mga aswang na mga sandaling yun. Kaya mahigpit akong napahawak sa dalakong buntot ng pagi. Napatingin din ako kay Lolo at seryoso siyang nakipagtitigan sa pinunong aswang. Kung ganon, yan pala ang tunay na mukha ng pinuno ng mga aswang. Tandaan mo ang mukhang ito. Dahil ito ang papatay sa inyo. Lalo na sa iyo, Diwata. Saan mo itinagong sanggol na yon? Ibigay mo sa akin yon, Mayumi. Isa kang Diwata, Mayumi. Opo, Tandang Juan. Ikaw naman, Santiago. Kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha sa akin ang sanggol na yon. Itataya ko ang buhay ko para maproteksyonan siya. Ha! Kapag napatay kita, hahanapin ko siya. Mga alagad, sugurin sila! Nagsiangilan ng mga aswang dahil sa sinabi ng pinuno nila. Mabilis din kaming inatake ng 6 na alagad niya, kaya hinarap na namin ang mga ito. Dahil sabay silang umatake noon sa amin, nagtulungan din kaming tatlo ni na Lolo at Ate Mayumi.
Hinahataw ko ng buntot ng pagi ang mga aswang na kaya kong patamaan. At hindi naman ako nabibigong magawa yon. Sinusubukan din ni Lolo na tagain sila pero nadadaplisan lang sila dahil mabilis din silang kumilos. Napatingin ako kay Ate Mayumi dahil inakala kong wala siyang armas. Pero nagulat ako dahil may hawak siyang isang kris. Sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw pa, Santiago. Kapag nangyari yon, hindi mo makukuha ang sanggol at magagamit sa binabalak mo. Uubusin namin kayo! Hindi tumigil ang 6 na aswang sa pag-atake sa amin, kaya ganun din kami sa kanila. Nang hatawin ko ang isa sa kanila, pumulupot sa leg niya ang aking buntot ng pagi, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Lolo na mataga ang tagiliran ng nilalang na yon. Hindi na rin niya binigyan ng tsansa pa dahil agad niyang tinaga sa leeg at pinatay. Namangharin ako kay Ate Mayumi dahil nagawa niyang mapatumbang 2 sa mga kalaban namin nang saksakin niya sa lalamunan. Bahagyang napalayo ang ibang kalaban namin ng mga sandaling yon. Kahit magsama-sama pa ang maglolo na gustong ipagtanggol ang dayo nila at ang diwatang pumoprotekta sa anak ng isang albularyo, hindi pa rin nyo kami matatalo! Hindi kami susuko. Hindi ko basta ibibigay lang sa iyo ang sanggol para mabuhay ang ninuno niyong isang balakbakon na nakalibing sa nayong ito. Nagawa kong patayin ang ina ng sanggol na yon, kaya alam kong magagawa ko rin ito sa inyo. Mabubuhay ang aming ninuno at mag-aasi kami ng kasamaan kahit saan namin gustuhin! Ha! Napansin ni Ate Mayumi ang pagtataka sa mukha namin ni Lolo, kaya siya na mismo ang nagsabi sa amin na hindi niya anak ang sanggol dahil anak ito ng albularyong ginagabayan niya. Noon din ay nagtapat isa rin siyang diwatang gabay at naatasang protekta ng sanggol bago pinatay ng mga aswang ang kanyang ina. Mas ikinagulat pa namin ni Lolo nang sabihin niyang ang pinunong aswang ay may lahing banakbakon. Mga sinaunang itim na engkantong aswang na kumakain ng mga mabababang uri ng mga nilalang kahit pa kauri nila. Para mabuhay ang ninuno nila, kailangan nila mag-alay ng sanggol na may lahing babaylan. Sakto ring nalaman nilang may ginagabayan akong manggagamot na kapapanganak pa lang kaya pinaslang nila yon at tanging ang sanggol lang ang nagawa kong iligtas ng gabing tinulungan niyo ako. Alam talaga ang kaluluwa ng mga gaya niyong aswang. Pati bata ay dinadamay niyo sa kawalahian ninyo. Ha! Pwes, ngayon ay matutuldukan na ang lahat ng yan. Napalakak lang ang pinunong aswang dahil sa sinabi ni Lolo Juan. Matalim naman siyang napatingin sa akin kaya humarang na si Lolo. Nagbanta pa siya sa pinunong aswang na huwag akong gagalawin at gagawa ng masama dahil sisiguraduhin ni Lolo na mamamatay siya sa paraang hindi niya aasahan. Noon ko lang narinig at nakita na sobrang seryoso ni Lolo Juan. Kung unahin kaya namin ang apo mo, tanda, hindi naman kasi dapat makita ng batang yan ang kalunos-lunos na sasapitin mo. Sige, subukan mo lang. Hindi ako magdadalawang isip na pugutan ka ng ulo sa harap ng mga nasasakupan mo. O di sige, tingnan natin kung magagawa mo nga. Pagsabi ng pinunong aswang noon, sinenyesan niya ang mga alagad niya na muli kaming atakihin. Pinagitnaan naman ako ni na Ate Mayumi at Lolo Juan para hindi ako madaling malapitan ng mga kalaban gayong ako ang punteriya nila. Hindi naman kami nagpatinag kahit higit sa 7 aswang na ang kalaban namin noon. Patuloy pa rin kaming nagtulungan. Ramdam ko namang nag-ibayo ang lakas at liksi ko dahil sa yas na ibinigay ni Ate Mayumi. Hindi rin ako nakaramdam ng kahit na anong takot kaya nang makalapit sa akin ng isang aswang, buong lakas ko siyang hinataw. Hindi po ako papayag na maging pabigat lang po ako sa inyo, ate. Lolo, gagawin ko po makakaya ko para hindi mapatay ng mga aswang na yan. Huwag kang mag-isip na pabigat ka pa. Hindi ka rin namin pababayaan ni Mayumi. 3 tayong aalis dito at may iwan ng mga bangkay ng mga aswang sa lugar na ito. Ha! Ang tapang din ng apo mo! Sugod mga alagad ko! Tapusin niyo silang lahat! Dumagungdong ang nakakakilabot na tawa ng pinunong aswang sa lugar na yon. Kasunod din yun ang pag-angil ng kanyang mga nasasakupan. Kahit na ganon, hindi namin sila inatrasan. Nang sabay silang umatake sa amin, buong puwersa rin kaming lumaban sa kanila. Walang tigil sa pagtaga si Lolo at maging ako rin sa paghataw sa mga aswang. Mabilis namang nilapitan ni Ate Mayumi ang mga kalaban niya at pinupuntirya kagad ang mga lalamunan nila. Ginigilitan niya sa leeg at pagkatapos ay sinasaksak para matuluyan.
Unti-unti naming nababawasan noon ang mga kalaban kaya napasigaw siya sa galit dahilan para bagyang mapalayo kami sa mga aswang. Walang hiya ka talaga, Mayumi! Kaya pala naging kakaibang lakas at liksi na maglolo na yan dahil sa hiyas na yon! Nararapat lang nabigyan ko sila ng hiyas ng mga engkantong gabay na tulad ko. Pero mas magiging mabisaw lang ito kapag may laing albularyo ang may hawak! Dati rin akong albularyo sa Antiguar na piniling madiskomunyon. Pero hindi ibig sabihin nun mahina na ako ngayon. Namangako sa sinabi ni Lolo Juan. Hindi niya nasabi sa akin ang tungkol sa bagay na yon. Napatingin naman si Ate Mayumi kay Lolo at nagsabi na siya ang dating gabay ni Lolo Juan bago siya nadiskumunyon. Nagbago siya ng katauhan kaya hindi siya nakilala ni Lolo. Dagdag pa niya, ang hiyas na ibinigay niya kay Lolo Juan ay dati ring hawak ng aking lolo. Nung ko lang napagtanto, kaya naging ganoon ang pakiramdam ni Lolo dahil siya rin pala ang may hawak ng hiyas na yun noon. Kahit na ganoon, hindi pa rin kayo mananalo sa amin! Malalaman natin yon. Pero sa ngayon, ipapakita namin sa iyo kung paano ka malagasan ng mga kasamahan. Tayo na po, Tandang Juan, Daniel. Tapusin na po natin ang laban sa mga alaga ng aswang na yan. Mayabang ka lang, Mayumi, pero wala kang ibubuga! Kayong lahat, sugod na! Sinunod ng mga aswang ang pinuno nila. Ramdam kong mas nag-iibayo pa ang lakas at liksi ko gaya ni Lolo kaya buong tapang kaming nakipaglaban sa kanila. Bawat nilalang na lalapit sa akin, malakas kong hinahataw ng buntot ng pagi na hawak ko. Kakaibang tuwa ang nararamdaman ko kapag napapabagsak ko sila. Kapag nakahandusay na mga ito sa lupa, sina Lolo Juan at Ate Mayumi na ang tumatapos sa buhay nila. Sunod-sunod na saksak at pagtaga ang natatamo ng mga aswang mula sa kanilang dalawa hanggang sa malagutan na ng hininga ang mga ito. Dahil sa nangyayari, napatras na noon ang tatlong nilalang na natitira naming kalaban. Mukhang nagdadalawang isip na mga alagad mong sumugod, Santiago. Hindi yata kami ang natatakot sa inyo kung hindi sila ang takot sa amin. Mga tuwag! Mauubos na kayo pero wala pa rin kayong napapaslang sa kanila! Malakas na napaangil ang pinunong aswang. Muli naman kaming sinugod ng mga natitirang mga alagad niya pero dahil may mga sugat na rin ang mga ito, ay mas mahina ang mga ito kung ikukumpara sa amin. Mabilis namin silang napabagsak ng pagtulungan ni Lolo Juan at Ate Mayumi na tagain at gilitan ng kanilang leeg. O ano? Ubus na ang mga alagad mo, Santiago. Ngayon, ikaw naman ang humarap sa amin at ipakita yung tapang mo. Sige, Mayumi! Kahit tatlo kayo at mag-isa lang ako, hindi ko kayo aatrasan! Ibabalik kita sa impyerong pinanggalingan mo. Ganun na lang ang gulat ko nang unti-unti kong napapansin na nagbabago ng kanyang anyong lalaki hanggang sa tuluyan siyang naging aswang. Kinilabutan pa ako noon dahil sa kakaibang lakas ng aura at enerhiyang nararamdaman ko mula sa pinunong aswang. Napatras din kami ng kaunti nang malakas siyang umangil sa amin. Kasunod noon ay ang mabilis ng pag-atake kaya sinalubong siya ni Lolo Juan at Ate Mayumi. Nanatili ako sa pwesto ko dahil na rin sa sinabi ni Lolo na sila na ang bahala makipaglaban sa pinunong aswang. Ngayon natin malalaman kung sino ang mas malakas! Mabubuhay ang tunay na makapangyarihan at mamamatay ang mahihina gaya ninyo! Tingnan natin kung sino ang nagmumukhang mahina. Nagawa mo mapaslang ang albularyong ginagabayan ko noon. Pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ikaw na ang mamamatay, Santiago! Sabay na umatake sina Lolo Juan at Ate Mayumi sa pinunong aswang. Hindi naman sila inatrasan ng nilalang at nakipagsabayan din siya sa dalawa. Nang tatagain sana ni Lolo ang leeg ni Pinunong Santiago, nakaiwas siya at nagawa niyang sipain sa tiyan si Lolo. Mabilis din siyang kumilos para lapitan si Lolo Juan at tawakan ng braso niya sabay pit sa likuran dahilan para mapahiyaw si Lolo. Mahigpit ang pagkakahawak ng aswang sa kanya, kaya hindi niya magawang makapiglas. Tutulungan sana ni Ate Mayumi si Lolo Juan pero nang makalapit siya sa aswang, buong lakas siyang binangga ng nilalang sa katawan dahilan para mabuwal siya sa lupa. O ano? Paano niyo ako matatalo kung sa mga ganong galawan ko palang napapabagsak ko na kayo? Wala pala kayo Huwag kang makampante, hayop ka! Marahil nagagawa mo kaming sugatan o saktan ngayon. Pero hindi ibig sabihin magpapatalo na kami sa iyo! Masihigpitan pa sana ng pinunong aswang ang pagkakapihit niya sa braso ni Lolo pero hindi na niya nagawa pa.
Humugot ng malakas na puwersa si Lolo para maitulak siya, dahilan para mapatras sila at mabangga sa isang puno. Napahiyaw ang aswang dahil sa ginawa ni Lolo. Siniko rin siya ni Lolo sa kanyang panga, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Lolo Juan na makalis sa pagkakahawak niya. Hayop pa, matanda ka! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin kaya humalda ka! Sige! Sumuot ka lang sa ganun eh! Magkita na kayo ni Satanas! Hindi nagpatinag si Lolo Juan kahit na mabilis siyang sinugod ng aswang. Tumakbo na rin si Ate Mayumi para lapitan at salubungin ng kalaban. Pinagtulungan nilang dalawa ang pinunong aswang. Sa pagkakataong yon, nagagawa na nilang sugatan ng nilalang na napapayaw na lang tuwing tatamaan ng kanilang mga patalim. Bagyang napalayo sa kanila si Pinunong Santiago at napatingin siya sa akin. Nakaramdam naman ako ng pangamba kaya inihanda ko ang sarili ko sakaling tama ang katugkong ako ang pupuntiryahin niya. Kung hindi ko kayo maunang mapatay, ang batang yun na lang! Huwag mong gagalawin ang apo ka! Napahawak ako ng maigpit sa aking buntot pagi nang mabilis na tumakbo patungo sa kinaroroonan ko ang pinunong aswang. Napatakbo na rin sina Lolo at Ate Mayumi pero tuluyang nakalapit sa akin ang nilalang. Inakala siguro niyang hindi ako gagawa ng paraan para ipagtanggol ang sarili ko. Pero mali siya. Gamit ang buong lakas ko, hinataw ko ang pinunong aswang kabanong. Hindi niya inaasahan yun kaya nagawa ko siyang tamaan sa dibdib. Napahiyaw siya pero kaagad ding nakabawi. Bigla niya akong hinila palapit sa kanya at sinakal gamit ang kanyang braso. Nagpupumiglas naman ako pero hinihigpitan niya. Dahilan para mahirapan din akong makahinga. Ha! Tingnan natin kung gaano katapang ang lolo mo, bata! Magagawa ka kaya niyang iligtas mula sa akin? Ha? Lo, tulungan niyo po ako! Huwag ka magkakamali, ituloy ang binabalak mo sa apo ka! Hindi mo gugustuhin ang mangyayari sa iyo kung sakali! Ha? Ano naman ang magagawa mo? Teka, nasaan si Bayu? Nabitiwan ako ng pinunong aswang kaya bumagsak ako sa lupa. Kagad naman akong nilapitan ni Lolo Juan noon para alalayan. Napasuyak pa ako sa nilalang at maging kay Ate Mayumi na nasa likuran ng nilalang. Noon din, napag-alaman kong nagawang saksakin ni Ate Mayumi sa likod ng aswang gamit ang kanyang patalim. Hindi naging sapat yun, kaya nanlaban ang pinunong aswang dahilan para maglaban sila ng dalaga. Sandali lang apo, tatapusin lang namin ang laban sa aswang na yan. Sige po, Lo. Mag-ingat po kayo ni Ate Mayumi. Iniwan na ako ni Lolo kaya kahit nanghihina pa dahil sa pagsakal sa akin ng pinunong aswang, sinikap kong makabangon. Nang magawa ko, pinanood ko sina Lolo at Ate Mayumi na patuloy na nakikipaglaban sa nilalang. Ginamit na ni Lolo ang buntot ng pagi at ilang beses na hinataw ang aswang. Natatamaan niya rin ang nilalang dahil unti-unti rin yung nanghihina. Hanggang sa magawa nga niyang puluputan ng buntot ng pagi ang leeg ng aswang. Napaluhod si Pinunong Santiago at sa pagkakataong yon ay muli siyang sinaksak ni Ate Mayumi ng patalim sa kanyang dibdib. Napahiyaw siya kaya ilang beses pa yung ginawa ng dalawa. Kaya nang ninuno niyong hindi niyo nagawang buhayin, hihimlay ka na rin ng panghabang buhay, Santiago. Nagawa ko na rin ipagiganti ang ina ng sanggol na yon na pinatay mo. Ha! Tapos ka na, Santiago! Tandang Juan, ngayon na po! Mayumi, damhin mo itong hayop pa! Unti-unting hihigpit ang buntot ng pagi sa leg mo hanggang sa hindi ka na makahiga pa! Dahil sa ginawa ni Lolo at sinabayan pa ng pagbaon ni Ate Mayumi ng patalim sa dibdib ng pinunong aswang, tuluyan na siyang binawian ng buhay. Bumagsak na lang ang katawan niya sa lupa. Hindi naman nakontento si Lolo at para siguraduhin hindi na mabubuhay ang pinunong aswang, inihiwalay niya ang ulo noon sa kanyang katawan. Dahil naubos na rin namin ang kalaban, nagpasya kaming puntahan ng kuweba na ayon kay Ate Mayumi nakalibing ang pinuno ni Pinunong Santiago. Para masiguro po natin hindi na rin mapapasok at mabubuhay ang ninuno ni na Santiago, may gagawin lang po ako. Sige, Mayumi, gawin mo kung anong nararapat sa lugar na ito. Sige po. Pinanood lang namin noon si Ate Mayumi na naghukay sa bukana ng kuwebang yon, kabanong. Walang ano-ano, inilibing din niya ang hiyas na gaya ng ibinigay niya sa amin ni Lolo. Ayon sa kanya, kampante siyang walang makakabuhay pa sa aswang na yon
gayong hiyas ng kanyang ama ang nailagay roon. Pagkatapos ng ginawa niya, tuluyan na kaming umalis sa lugar na yon at bumalik sa aming nayon. Habang naglalakad pa uwi, napag-usapan pa namin ang tungkol sa sanggol. Masaya akong makita ka ulit. Hindi ko akalaing ikaw pala ang dati kong gabay. Ako rin po, Tandang Juan. Nakilala ko na po kayo, pero mas pinili ko na lang pong hindi sabihin sa inyong tungkol doon. Nakikita kong masaya na po kayo sa tahimik niyong buhay kasama si Daniel eh. Ay, oo nga eh. Ay, teka. Saan na pala yung sanggol na dala mo nung gabing yon, Mayumi? Iniwan ko po siya sa mga kanayo ninyo. Alam ko po kasing ligtas siya roon habang wala ako. Eh ano na ang binabalak mo ngayon? Hindi ka naman kasi pwedeng manatili sa ganyang katauhan habang buhay, hindi ba? Oo nga po eh. Ang makakaya ko na lang na ibigay sa sanggol na yon ay ang spiritual na gabay. Pwede po bang kayo na lang po ang mag-alaga sa kanya? Ituring po sana ninyo siyang tunay na apo. Sige na po, Lo. Kawawa naman po yung sanggol na yon eh. Kung wala pong mag-aalaga sa kanya. Para rin po, may makakasama rin po ako kapag lumaki na po siya. Meron po akong kalaro ngayon. Siya sige. Kami ni Daniel ang bahala sa sanggol na yon, Mayumi. Maraming salamat po, Tandang Juan, Daniel. Asahan yung gagabayan ko kayo, lalo na ang sanggol na yon. Napangiti lang kami ni Lolo Juan Cabanong. Sa kabutihang palad, nakauwi kami sa nayon namin at nakita ang sanggol. Nagpasalamat naman sa amin ang mga kanayon namin dahil sa pagliligtas namin sa kanila at sa aming nayon mula sa mga aswang na yon. Simula noon, kami na ang nag-alaga ni Lolo Juan sa sanggol na pinangalanan naming Martin. Naging tahimik na noon ang mga kanayunan dahil sa pagkawala ng mga aswang na nananalasa. Sa paglipas ng mga taon, dahil sa pagtuturo ni Lolo sa akin sa panggagamot, naging isa rin akong albularyo. Nang mawala siya, kami na lang ni Martin ang magkasama. Sa tulong ng gabay ng diwatang si Ate Mayumi, naging malakas ako. Kalaunan, nang magpasya akong itigil ang panggagamot, si Martin ang nagpatuloy gayong may lahi rin siyang babaylan at ginabayan din siya ng diwata. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kabanong. Maraming salamat po at pagpalain nawa ng nasa itaas ang channel na ito. Mga kabangers, mga kayanggaw, Kabanong po uli. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating magandang kwento ngayong araw. Kung nagustuhan niyo po yung kwento natin, huwag niyo pong kalimutang mag-comment at mag-like at mag-subscribe na rin. Pero kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin, maaari po kayong bumisita dun sa isa pang channel natin. Ang pangalan po ng channel natin na yon ay Pamela Clamil. At meron pa po tayong isang bagong channel, ang Kabanong version 2.0, kung saan mapapanood nyo na ang mga gumagalaw na mga video at mga pictures. At syempre, meron pa rin itong mga music and effects. Kaya bukod sa nakikinig ka na, pwede ka na rin manood. Bisitahin niyo po kaagad yon at huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe pagka nagustuhan niyo po yung mga kwento natin doon. And also, don't forget to comment and like. So, hanggang sa muling mga kwento, wakas!